Mukhang nabubuking na nga mga kababayan itong mga bayarang vloggers. Nung ako ay umimik patungkol dyan, walang masyadong naniwala. Right? Nung may mga hinala ako na may double agents, ibig sabihin may mga tiktik sa mga DDS vloggers, di ba? Walang masyadong naniwala, inaway-away pa nga ako eh. Pinagkaisahan pa nga ako, nakakakos daw ako ng panic, right? Na ginugulo ko daw ang tahimik at yun na, nakakasira daw ako sa unity ng mga Duterte vloggers dahil kung ano-ano mga pinagsasabi ko na merong mga tiktik, may mga ahas, may mga hudas, may mga trojans, may mga double agents. And here comes the Team Alpotera vloggers na pinaghihinalaan natin na mga bayaran. Dahil bakit nila sinasamba si Alpot? Sino ba si Alpot sa buhay ni Tatay Digong? At bakit ang daming pera ni Alpot? Meron din mga vloggers na sumasamba sa puno ng mangga. Yung mahaba ang bunga na prutas na maasim, na mangga. Di ba maraming sumasamba dyan? At isa sa sumasamba sa kanya, check ko lang yung message ng kakilala natin. Walang reply, baka tulog na. Anong oras sa kanila? Okay, madaling araw, sige. Anyway, nagtatanong ako kung sino yung mga bayarang vloggers na ito eh. 'Di ba? Pag sinabi kasing double agent mga kababayan, ibig sabihin naniniktik ka. Nagkukunwari kang Duterte vlogger, Duterte supporter, but at the same time, you're fishing for info and tinitimbre mo sa kalaban. Walang naniwala sa akin nung sinabi ko may nahalata akong may mga double agents tong mga to, mga peking Duterte supporters ito, kasi yung kilos nila, pananalita, desisyon, diskarte, strategy lahat na ay parang taliwas sa pinaglalaban natin. Nung sinabi kong, kasi mga atit kuya, nung kami ay nag-rally again ng 2024, bago ko ipakita sa inyo itong post ni Doc Lorraine, na may nakarating yata kay Doc Lorraine na may mga binabayaran talagang vloggers. Eh di ba sino sabi niyan? Was it Leviste or Kiko Barzaga? Maalin man sa dalawang batang congressman na meron talagang allotted budget ang mga kongresista para sa kanilang mga vloggers na babayaran. 'Di ba? Eh si Jam Magno nga obvious na mukhang nananamasa kay Tambaluslos. Baka nakatanggap yan ng lump sum. 'Di ba ano yan? 'Di ba Duterte yan siya? Supporter ni VP Sara yung si Jam Magno ah. O kung hindi kayo familiar sa itsura ni Jam Magno, isa ito sa mga bumaliktad. Tapos yung kasama rin namin sa EDSA na akla, di ba tumambling din sa kabila? O ito si Jam Magno, for sure kilala nyo yun, naaway-away ni Tio Moreno. O, ang kapal ng make-up. GGSS. Anyway, di ba defender yan ng mga Duterte? Maldita, tuwan-tuwa tayo kasi may isang maldita na lumalaban noon kay BFF Lenny. Sumikat yan sa pagtatanggol kay Tatay Digong, winawarla-warla niya noon mga dilawan na bumabatikos kay PRRD. Aba ngayon ay tambalos-los na siya, pro-tamba. Todo tanggol kay tambalos-los at inaaway na niya ang mga Duterte. Na iba ang ihip ng hangin ni Jam Magno. Ano ang nagpaiba ng ihip ng hangin? Yun ang tanong. So malamang sa alamang, salapi yan, di ba? Away-away sila ni Tio Moreno, pero nung inaway ako ni Tio Moreno, sumuko si Tio Moreno sa akin. Si Jam Magno ngayon, pinupukpok niya ulit. Anyway, parang naiiba rin ang ihip ng hangin ni Tio Moreno. Baka sabi niya, teka muna, balik na lang ako sa sa pagiging matino. Ay, kung magpapakatino yan si Tio Moreno na yan, isa pa rin yan na social media star. Daw yan siya no? Isa sa sikat na political vlogger na kaibigan ni Taning. Kaibigan niya ni Taning, Tio Moreno, Chupanga ba yan? Pumupunta yan sa bahay ni Taning noon. Kaya itong mga alagad ni Taning, pati ang silibag na yan, kaduda-duda ang mga ang mga hilat siya ng hasang or whatever, mukha, whatever. Iba, kaduda-duda, no? Parang may something. Lalo na silibag, palibasa ang bunganga, di mapigil, halatang halata. Actually, mga kababayan, eto na po, where am I? Bago tayo dito kay Doc Lorraine. Anyway, pakita ko na rin sa inyo yung post niya, no? Nung kami nag-ed sa mga kababayan noong 2024, nagyaya ako. Siyempre yung una kong lalapitan, mga vloggers din na katulad ko, no? Siyempre may mga following, di ba? Sino bang pwede kong lapitan? Siyempre kapwa ako vlogger. Pero siyempre hindi lang naman dapat vloggers ang yayayain dapat
kapag nag-EDSA. Yayain mo yung mga politiko, yayain mo yung mga religious groups, right? Mga fraternity groups. Eh, hindi ko sila kilala. Ang kilala ko lang mga vloggers. So, vloggers lang yung i-invite ko. Tara, Dini, nasa EDSA kami. Tama? Noong November, noong 2024. Hanggang December, inabot kami ng ganun katagal sa EDSA eh. So, ang pinagtataka ko mga kababayan, tanggi ng tanggi yung mga vloggers sa pagyayaya ko. Not because they are afraid or they were afraid. Yung libag nga na yan nung niyaya ko, even nung nasa Davao kami. Tara sa EDSA, nandun kami every Friday. Ayaw niya. Lipas na raw ang EDSA, hindi daw yan ang tamang solusyon, dilawan daw yan, balwarte raw ng dilawang EDSA. Kung ano-ano na ang palusot. What's wrong with these people? Sabi ko, kung kayo ay may followers, kayo ay vloggers, meron kayong 100,000 subscribers, malawak ang reach nyo, manawagan lang kayo, punta kayo dito every Friday. Yung libag nga na yan, kasi nga ayaw niya na maging bida, kasi kaya, number one reason na tinanggihan niya yung pagpapalik-balik yung EDSA every Friday, it's because of Pebbles. Shout out Pebbles, kahit na nasa kabilang parlor ka na. Bakit kaya nasa kabilang parlor? Anyway, siya yata yung dahilan ng unang pagtanggi ni Libag. Kasi magkaaway sila eh. Diba? Si Pebbles siya kasi Libag. Si Libag parang proud yan na napabaligtad niya si Pebbles sa kabila dahil sa pang-aaway niya. Pero since si Pebbles was identified before as the pioneers of people na pabalik-balik dyan every Friday sa EDSA, sila yung nauna dyan eh, sina 167, diba? Sina Agent Morales. Hindi sumasama si Libag. Ngayon itong Libag nag-propose na what if ano na lang every Sunday sa Luneta. Sabi ko, sige, doon kayo sa Luneta, pero kami EDSA kasi maliit lang naman yung area, madaling punuin, plus historical pa. Dito naman ginanap yung People Powers 1 and 2. So dito kami sa EDSA. Ngayon, kung gusto mo ng Luneta, sabi ko nga kay Libag noon, sa Davao pa kami yan, mga kababayan na, doon ko nakita na merong condom na may tubig sa kanilang inuupahang condo. Doon ko rin nakita na may bulbul ang sabon nilang Safeguards CR. Dugyot talaga yan si Libag, mga kababayan. Balat lalaki pa yan. Plus correct, no? Pawisin yan siya. Ako pawisin din. Pero hindi katulad niya parang talagang waterfalls. Anyway, niyaya ko yan. Nasa Davao kami. Sabi ko, sige, Luneta kayo every Sunday, kami every Friday naman. Hindi namin pwedeng i-let go kasi parang nakakasanayan na yung pabalik-balik kami dyan every Friday. Kaya nga, di ba, nabuo yung EDSA Friday group, shout out. So sabi niya, every Sunday or every weekend, sa Luneta sila. Sa Luneta daw kasi pwede makapagtayo ng tent, 'di ba? Kunwari nagpi-picnic lang pero magpe-people power daw sila sa Luneta. May na-execute ba siya na rally sa Luneta? Wala. Buti pa ang iglesia nakapag-rally sa Luneta, itong Libag na bida-bida na mataas ang tingin sa sarili, walang nangyari. Right? So, sinamahan naman niya yung rally ng Luneta nang nanulisit ng bongga-bongga para makapagpatarpulin, makapagpa-imprenta ng t-shirts. Mahilig sa solicitation eh. Hangul-hangul sa kwarta yung Libag. Okay, yung Team Alpotera na yan na nagpapapirma. Para saan yung pirma na kinakalap mo ining? Hindi naman pala mapapalaya si PRRD yan. Mismong ikaw ang nagsabi. Hindi bibitiwan ng ICCC, Tatay Digong. So para saan ang pirma mo yan? Anyway, sabi ni Doc Lorraine, I am amused when people we know are paid hacks by the most corrupt, rotten politicians, BBM and Tom B. Yung mga kilala raw nating tao, mga kababayan, ay mga bayaran pala ng mga politikong bulok at kurakot na sinangiwi at si Tambaluslos. Lecture me about decency and virtue? Guys, you've already sold your soul to the devil to destroy our country. STFU or shut the fuck up. Mukhang may kumausap kay Doc Lorraine patungkol sa usapin ng pagiging disente, right? And about virtue. Mga, ano ba ang virtue sa Tagalog nga? Parang mga values ba? Ganun, no? Kabutihang asal or something. Maybe let's translate. What's virtue? Yung accurate word. Tama nga ako. Kabutihang asal. Kabutihang loob. Yan.
Bertud. Kapangyarihan ito, bertud. Virtue, positibong katangian, gawi, o moral na integridad ng yada, 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 yada. So, yun, tama ang aking naisip na translation. So, meron yata nagbibida-bida at lecturean si Doc Lorraine ng tamang behavior. Kasi si Doc Lorraine, barubal to magsalita. Prangka to straightforward. Okay? Right? Wala siya tingnan mo kung paano niya barubalin yung mga makakaliwa. Ganon yun, diretsa. So, siguro sinasabihan siya maghinay-hinay, ganun-ganan. Tapos na lang, wait lang. May isang vlogger na kilala na pati kayo nagdududa kung bakit nandun pa rin siya nakikipagbarkada sa pinaghihinalaan nating mga double agents sa Team Alputera na parang pinag-uusapan ngayon sa GC namin. Parang gusto kong mag-backread. Sabi ko, ba't pinag-uusapan yun? Matino yun ah. Well, ang iba sa inyo nagdududa doon. So, yeah. Mukhang may nakarating kay Doc Lorraine na meron talagang mga vloggers na bayad. Well, given na yan ang Ensaymada vloggers, ang Marcos Loyalist vloggers, o itong mga vloggers na kung todo promote kay Ngiwi, katulad na lang yung isang vlogger na nagsabi na nilalason daw si Ngiwi kaya na ospital. Ay, mga tanga-tanga lang yun. And maybe bayad. Given may mga bayad na vloggers. Pero, kung ikaw ay vlogger na nagkukunwari kang pro Duterte, yung pala ay bayad ka na, ibang usapan yan. Kaahasan yan. Tik-tik yan. Dalawang tao ang pumapasok sa isip ko na parang hindi malayong tinutukoy ni Doc Lorraine. Dalawang babae kagad ang naisip ko at isang lalaki. Pero yung una ko nga na-discover mga kababayan, like 2024 dalawang lalaki yung una kong nakita na sabi ko parang mga mga ahas to. Mga miyembro nga ng malalaking grupo. And then isang babae. Yung alam niyo na yon, yung ayaw magbayad. Una talaga, hindi pa kami nag-aaway, naghihinala na ako sa kanya mga kababayan. Ang dami niyang red flags. Anyway, hindi lang dyan natapos ang post si Doc Lorraine kasi tingnan natin baka merong comment din eh. Pera kaya di umaasenso Pilipinas, yada. I have no idea what, whatever. Binenta ang dignidad nila, Doc. Daming tatamaan nito mga paid vloggers ko no for Dutertes. Paid vlogger for Duterte pero ang nagbabayad si Ngiwi Jr. at saka si Tambaloslos. Ay, di ba nga si Tio Moreno umamin, may isa pang post si Doc Lorraine, mamaya natin puntahan. Di ba nga si Chupanga, si Tio Moreno. Di ba umamin siya? Inoferan siya. How much? 100,000 monthly. Huwag lang batikusin si Martin Romualdez. Pero mo 100K? Dinaig mo pa yung mataas ang position sa company, no? Lalo kung sa Pilipinas ka lang. Nung nagtatrabaho nga ako sa BPO mga kababayan, 20,000 lang sweldo ko eh. 20K lang a month. Anyway, entry level, parang ganun siguro kapag ka mga bisor ka or mga TL ka, mga 50 mil na ano. Pero ibig sabihin nun, pang executive position na yun eh. 100K? Huwag mo lang batikusin si Martin Romualdez. Batikusin mo si Ngiwi, batikusin mo si Mangga, kung sino-sino pa. Huwag lang si Tambaloslos. May 100K ka a month. Lump sum. Isang bigayan, isang bagsakan. Ibig sabihin, that's 1.2 million a year. Hanggang 2028 mong hindi babatikusin si Tambaloslos. Sureball ang pera mo atin. Kaya pala ang daming tumahimik. Ang daing na ibang ihip ng hangin, mga kababayan. Even si Libag, di ba ano sabi ni Libag? Kapag tao ka ni Mangga, hayahay ka na. All set ka na. Malakas magbayad, hindi galing sa bibig ko yan ha, malakas magbayad ng tao si Aimee. Sabi ni Libag. Kasi syempre, di ba, apakayaman naman ang angkan ng mga yan. Kung tumibati ba ang tatay nila noon, what about ngayon? Nasa pwesto sila. Right?
Milyones, bilyones naman ang budget ng mga offices ng mga yan. Even si Tambaluslos, mali-maleta ang delivery ni Zaldico. Nagde-deliver din sa Malacanang. Baha ang pera. And also mga ate at kuya, may naaalala ako before na may nagsabi sa amin, maybe sa Hong Kong pinag-usapan, sa opisina raw ni Mangga, baha din ang pera. So I'm not sure if home office or sa Senado, bumabaha din daw ang pera. Ay hindi naman siya presidente. Right? Legislator lang naman siya, ba't bumabaha ng pera sa opisina niya? May nagsabi niyan sa amin. I think isa sa mga kasama namin na nag-Hong Kong kami. Oh, even nung nasa Hong Kong kami mga kababayan, may isang kilalang kilala nyo, nagsabi sa amin, anong taon yun? 2024 kami nag-Hong Kong, di ba mga kababayan? Oh, yung 2025 kaya, gaano karami yung nakamal nilang pera? 2026, gaano pa kaya? 2024 pa lang, sinabihan na kami nung kilalang kilala nyo. So, umupo si Ngiwi 2022, di ba? Half ng 2022. 2023, unang taon niya. 2024, second year. Nung nag-uusap kami in Hong Kong noong 2024, sabi hindi na raw mabilang ang nabawi nilang yaman. Yung mga frozen fruits and vegetables nila mga kababayan, hindi mo na mabibilang. May mga nabawi na sila. And that was in 2024. Anong taon na ngayon? For sure, may mga na-unfreeze pa yung mga yan, kaya nga biyahe ng biyahe. Or baka mamaya nililipat. Bakit ang Pilipinas number 1 sa cryptocurrency? Mayaman ba ang Pilipinas? Baka sa ganyang paraan nila. Right? Itinatabi ang pera nila dahil nag-uumapaw through crypto na. Cryptocurrency na ang pagtatawid, di ba, ng pera o pagtatago. Lahat na. Kasi hindi naman pwedeng ilagay lang yan sa vault. Gaano kalaking vault ang paglalagyan kung napakarami ng kinakamkam, pati ginto, binibenta. Ito pa ang po si Doc Loray mga kababayan. Sa Pilipinas, hindi lang politiko ang corrupt. 2 hours ago, hindi tumigil si Doc Loray sa unang post niya, nag-post pa ulit. Pati mga vloggers na nababayaran, ubod ng corrupt. First time ko makita mga ate at kuya na umimik si Doc Lorraine. Ibig sabihin may na-receive siyang info na may mga vloggers na binabayaran. Katulad ni Bangag at Tambi, guilty din sila sa pagwasak ng Pilipinas. Tulad ni Bangag at Tambi, itong mga corrupt na mga vloggers na bayaran ay guilty rin sa pagwasak ng Pilipinas. Okay, given yung mga Ensaymada vloggers, yung mga Marcos vloggers, yung mga pro-admin vloggers, yung mga sumasambang vloggers kay Ngiwi, mukhang mga bayaran. Kaya nga nagtatanga-tangahan yung iba sa kanila, lawyers, di ba? Magaganda naman ang profession, kumikita naman sa vlogging, pero nagtatanga-tangahan. Pero hindi na namin nakakaaway ang mga yan kasi walang kwentang kaaway ang mga bayarang vloggers. Ang nakakaaway namin ngayon, lalong-lalo na ng Team Alindog, ay itong mga Team Alputera, itong mga double agents, dahil nga nagpe-pretend silang mga makaduterte, pero binabayaran pala ng kalaban. Sino raw ang nagbabayad? Si Bangag at si Tambi. Sabi ni Tio Moreno, tinanggihan niya yung offer na 100K galing kay Martin, sa team ni Martin Romualdez. 100K a month, ibig sabihin 1.2 million sa isang taon mga kababayan. Magkano yan for 5 years or 6 years? In-approach siya, tinanggihan niya, sinumbong daw niya sa mga Duterte, appeal to emotion kaagad siya. Sumbong daw siya sa, di ba, kay VP Sara maybe, or kay Kong Pulong, hoy, gusto akong bayaran ng team ni Tambaluslos, 100K a month, kaya ako sinasabi sa inyo kasi ganyan palang gawain. Okay, given, tumanggi ka, pero why? Wala ka namang regular na trabaho. Social ka pa, paalis-alis ka, mamahalin pa gamit mo. Kaaway mo na ngayon yung dating grupo ng mga kakampi mo, Team Alputera, right? Away-away kayo ngayon. Naglalabasan kayo ng mga baho nyo ngayon. So, I think galing kay Tio Moreno rin na may isa or mangilan-ngilan sa Team Alpotera, yung mga sumasamba kay Alpot na yun, mga vloggers, mga kababayan. Meron dyan na hindi nagbabayad ng utang nila sa Baker Aesthetics. Di ba nagpagandahan ng mga yan? Di ba nagpa-Baker?
Right? Nagpapayat, nagpa-retoke, kung ano mo pinagawa. May mga utang pa daw sa Baker Aesthetics. Si Tio rin ang nag-expose niyan, mga kababayan. Oh. So, kung tinanggihan mo, Tio, yung 100K, malaki ba yung offer ng mangga sa'yo? Kasi isa ka sa pro mangga eh. Okay, sabi mo nagtitrend yung mga sinusulat mo noon pa man, ibig sabihin magaling ka, matalino ka, dahil pro Duterte ka, mahaba ka magsulat, mukhang asa ka lang naman sa AI or sa ChatGPT para maging, di ba, cohesive, maging polished ang mga articles na sinusulat mo na nagte-trend, pero kapag biglang post ka, mali-mali punctuation mo, mali-mali grammar mo, yung communication skills mo, lalo na yung verbal, ay hindi naman magaling, not because Bisaya ka, pero talagang kahit gumamit ka pa ng mga highfalutin words, mapurol ka. Ang Tiyo, ang tingin namin sa'yo, mapurol ka. So maybe you are dependent to to AI, like ChatGPT in polishing your articles. So kung tinanggihan mo yung kay Tambaluslos, does it mean na may naunang offer sa'yo? At baka tinanggihan mo yon dahil kaawa yun ng nag-offer sa'yo ng nauna. Alam mo, mystery talaga sa akin na ikaw ay biglang sumulpot sa Hong Kong, hindi ka naman part ng program namin noon. Hindi siya part ng Maisog Hong Kong, pero nandun siya, bigla siyang dumating. At may chuchu pa nga na pati si Mangga nandun din sa Hong Kong nang nandun kami. Talagang tinitiktikan ang lahat ng Maisog events, mga kababayan. And hindi natin alam, baka itong mga kasama na namin sa mga lakad, sa mga rally, kasi may mga nananabutahi. Ito mo ha, magrarally kami in EDSA, dadalhin yung aming mga in-invite doon, o yung crowd namin, dadalhin sa Liwasan. May magrarally sa Mendiola, yayayain sa Liwasan. May nagrarally sa Kamara, dadalhin sa Camp Aguinaldo. Right? From Camp Aguinaldo, yayayain sa kung saan na naman. Napapagod ang mga nagrarally, nauubusan din ng budget. Kaya takang-taka kami, parang bakit sinasabotahe ang bawat rally? And bakit nakakasingaw, tamo yung pagkakakidnap kay Tatay Digong, mga kababayan, paano nag-leak yan? Paano nalaman yung strategy ng pag-uwi ni PRRD tuloy natambangan sa NAIA? Maraming ahas. So, sino kaya ang mga tinutukoy ni Doc Lorraine na mga vloggers? Nag-aantay pa ako ng response sa ating kakilala kung sino yung tinutukoy ni Doc Lorraine. Maybe tanungin natin si Doc Lorraine. No? Doc Lorraine, sana mapanood mo yung vlog natin and maybe I'll send you a message. Sino-sino itong mga bayarang vloggers na ito? Walang problema kung ang mga vloggers na ito ay sambang-samba kay Ngiwi, alam na namin yon, wala silang kwentang vloggers, nagtatanga-tangahan sa kabila. Pero kung ito ay mga Duterte vloggers, ito ay mga tik-tik at piligroso. Dahil they will just, di ba, they will, di ba, project themselves or whatever. They'll show, they'll, right? They will identify themselves as Duterte vloggers and supporters of the people, not just the Dutertes and the PRRD, pero kung bayad sila, ibang usapan yan. Tama? Kasi napansin na namin yung mga tatkuya may ibang vloggers na puro lang sila mga tatkuya, our unwavering love and support to Tatay Digong, ganun-ganun lang, pero hindi nila mabatikos. Isa pa yan sa red flag namin sa ibang mga vloggers. Hindi nila kayang batikusin si Ngiwi Jr. dahil nahihiya sila kay Aimee. Sino-sino sa tingin niyo itong mga vloggers na mukhang bayaran at parang hilaw ang suporta hindi lang sa mga Pilipino, kundi lalo na rin kina VP Sara? Kaya comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.